Nagpahayag din ng kanilang mga hinaing hinggil sa pagtaas ng bayarin sa kuryente ang mga taga-Coronadal. Ayon pa sa mga ito, ang dagdag sigil sa electric bill ay dagdag pasanin din lalo na ng mga minimum wage earners. Ikinadismaya din ng ilan na sinabayan din ng pagtaas sa bayarin sa kuryente ang pagtaas sa presyo ng ilang mga bilihin. Hiling naman ng isang miyembro konsumidor sa South Cotabato Electric Cooperativo sa Cotacawan, sana ay makaroon sila ng massive information dissemination sa increase na ipinatutupad. Ito ay para mas may paliwanag pa sa publiko. Binigyan din ng ilang mga taga-Coronadal ng increase sa bayarin sa electric bill ay lalo pang mapapahirap sa mga naghihirap ng mga mamamayan ng lungsod. Habang may nagsabi naman na wala rin silang magagawa kung di paglaanan ng budget ang mataas na bayarin sa kuryente. Mayroon din kinumpara ang mataas na sigil sa South Cotabato sa ibang mga lugar na mas may mababang power rate. Dapat well-informed yung mga consumer para at least alam namin kung saan napupunta yung binabayad namin as a consumer. Kaluoy man ang mga consumer kung amo sina. Madugangan naman ang imong expenses. Balay mo ko sa Sultan Kudarat, barato lagi dito nga kiluwat. Sa star mo ko Jinsan, barato mo nila kiluwas nga adrin ring ala ko nga mas mahal. Nauna lang ipinaliwanag ng Socotecuan ng pagtaas sa singil sa kuryente noong Setyembre ay bunsod ng pagtaas din sa presyo ng kuryente na binibili sa Wholesale Electricity Spot Market o WISM. Sanhi naman ito ang pagkaberya o outages ng ilang power plants, patuloy na pagtaas sa liman na kuryente at pagtaas sa halaga ng gasolina o fuel cost. Ruel Osano, NDBC Bida Balita.